Sandali lang po, mayroon akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, magulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao. Anong balik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga, unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil, hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko. Habang hindi pa tayo nakakabawi at hilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Bawas na buwi sa krudo at kuryente ay dagdag na kita sa bawat pamilya. Naumpisa ang build, itutuloy natin. Pero tayo naman, build more hospitals, better schools, more housing, and create more jobs. Sa seguridad ng ating bansa, we will be fearless. Sa pakikitungo sa ibang bansa, we will be fair. But always, always, always faithful to the Filipino people. Tapat sa bayan, tapat sa iyo. Ayun, good morning, good evening, good afternoon. Ito po yung Maynila na sinasabi nila na maraming Iskonians na bumuboto, maraming Lacunians na bumuboto. Pero speaking of Lacunians, Iskonians, and Spamians, di ba? Si Lacunians, no, si Pulot, hindi makamove on. O kininam, putang inang pisting yawa na yan. Si Pulot, parinig pa rin ang parinig kay Yorme. Meron nga siyang post ngayon sa kanyang Facebook account na ang sabi niya ay kapag umalis na daw, umalis na. Kasi kapag iniwan ka daw, ay iniwan na. Yun ang sabi niya. Kasi wag daw magtiwala sa mga umaalis kasi yung iba daw ginagamit lang. Oo, kasi nga, actually kasi, ini-issue nila ngayon kay Yorme. Hindi kasi nila kayang talunin si Yorme kasi pagdating sa Bardagulan. Kaya ngayon, binabalik nila yung issue na binenta yung Divisoria, na which is, alam naman ni Hani yan. Pangalawa ngayon, in-issue na naman nila si Yorme na nung una daw dumikit kay Lim, tapos kinalaban si Lim, dumikit kay Erap. Tapos kinalaban si Erap, dumikit kay Lacuna. Di ba? Parang ganun. Ang problema lang, hindi makamove on itong si Mayura. Parinig pa rin ang parinig. Kaya nga tingnan nyo ha, kadalasan sa mga nagpaparinig at kadalasan sa mga bumibira kay Yorme, hindi nyo ba napapansin? Ha? Yung mga bumibira, nagpaparinig kay Yorme, bumabagsak ang ratings. Tignan nyo sa mga survey. Si Yorme ang nangunguna. Alam nyo kung bakit? Si Yorme kasi tahimik lang. Hindi sumasagot. Maliban na lang kung tinatanong si Yorme ng mga taga Maynila or mga Manileño na Yorme. Or minsan mga reporter, tinatanong na, "O Yorme, anong masasabi mo sa sinasabi ni Hani Lacuna na huwag ka na daw bumalik?" Alam mo sagot ni Yorme, good luck ba yun? Good luck ba yun ang sabi niya? Oo, tapos wish him well, di ba? Wish him luck, di ba? May ganun, God bless you, mga ganun. Sumasagot lang si Yorme na mga ganung hindi na si Yorme pumapatol sa mga bardagulan. Alam niyo kung bakit? Alam kasi ni Yorme na siya yung gusto ng tao. Alam ni Yorme na siya yung siya yung pipiliin. Kaya nga, kung alam din kasi ng mga kalaban ni Yorme na hindi talaga sila mananalo kay Yorme. Sa totoo lang, alam ng kumakalaban kay Yorme na wala talaga sila. Sa totoo lang, kaya sila puro panira,
puro pambato ng issue kay Yorme kasi ramdam nila sa sarili nila na hindi nila kayang talunin. Kung hindi man nila kayang talunin, dinadaan nila sa, alam niyo kung saan dinadaan? Dinadaan nila sa issue, dinadaan nila sa sabing ganito, sabing ganyan. 'Di ba? Nyo sa totoo lang, kahit si Sam Bersosa, walang ibang mabato kay Yorme. Kaya ang inisyo na lang, bininta ang sa Divisoria, bininta ang Quiapo Market, bininta ang schools, bininta ang pagmamayari daw ng Maynila. Kasi wala silang maibato at kasi alam nila sa sarili nila na hindi nila kayang talunin si Yorme Isko Moreno. Ganon din ang bato ni Hani Lacuna. Ang sabi niya, wala daw return of investment yung mga project ni Yorme kasi daw yung iba naman daw libre, ginawa para libre. Alam mo, sa totoo lang, hindi kailangan ng return of investment, no, yung mga proyekto ni Yorme. Alam mo kung bakit? Yung pagpatayo mo pa lang ng schools na libre, higit pa sa return of investment yun kasi nga generation to generation yung nakikinabang. Diba yung pagpapatayo ni Yorme ng hospitals na libre, higit pa sa return of investment yun. Alam niyo kung bakit? Hindi lang isang tao, dalawang tao, libo-libong Manilenyo at mga senior citizen, bata, matanda, may ngipin o wala, bakla, tumboy, makikinabang sa mga pinagawa ni Yorme na pinapagawa ni Yorme na tawag dito, mga pinagawa ni Yorme na project. Kasi iilan lang naman doon, katulad ng condominium 1, mga housings, mga hospitals, schools, 'di ba? Yun lang namang housing ni Yorme ang kumbaga may return of investment kasi pinapaupahan yun. Pero yung schools, yung mga schools, yung mga hospitals, yung iba doon puro free, puro libre. Kaya mahigit pa sa return of investment yun. Alam niyo kung bakit? Hindi lang naman isang tao nakikinabang, buong Manilenyo, buong Iskonians. Kahit hindi Iskonians pwedeng magpagamot doon. At hindi lang din ibang tao lang ang pwede, maskin si Yorme, maskin anak ni Yorme, apo ni Yorme, pwedeng magpagamot doon. Kaya higit pa sa return of investment yung ginawa niyon. Kaya yung sinabi ni Hani Lacuna na walang return of investment ang project ni Yorme, siya ang walang return of investment. Naging mayor siya, umupo siya, wala siyang ginawa. Hindi ito paninira ha, kasi hindi lang din naman ako ang nagreklamo niyan. Bakit hindi niyo subukang itanong sa mga senior citizen? Anong ginawa nila sa senior citizen? Yung ayuda ng senior citizen na 500 a month. Wala. Yung mga pagatas, yung mga binibigay ng mga dilata, mga dikarton, wala na. Kaya nga umiindang yung mga senior citizen Kaya nga yung mga senior citizen nagrereklamo. Tapos ngayon, instead na manahimik ka na lang para iboto ka ng taong bayan, manahimik ka, gumawa ka ng ikabuti sa Maynila kasi ikaw pa naman yung kasalukuyang mayor at baka sakali magbago pa isip ng Manilenyo, iboboto ka at mananalo ka muli. 'Di ba? Pero ang ginawa mo, puro ka parinig. Kung tutuusin nga, naging mayor ka dahil kay Isko. Diba? Kung tutuusin nga, hindi ka mapunta dyan sa posisyon na yan kung hindi ka tinaas ni Isko nung election 2022 presidential election. Sa tingin mo mananalo ka kay Lopez? Muntikan ka ng matalo ni Lopez. Kung hindi dahil kay Yorme Isko Moreno, wala kang posisyon at wala sana yung pamilyang Lacuna ngayon sa City Hall. Diba? Ilan kayo dyan? Ilan kayo mga Lacuna dyan sa City Hall na binigyan ng pwesto ni Yorme? Tapos sasabihin ninyo si Yorme walang utang na loob. Dapat nga kung tutuusin, kayo yung mga walang utang na loob. Ilang beses kayong tumakbo, mga Lacuna. Never nga kayong nanalo. Diba? Ilang beses ang Lacuna tumakbong mayor. May Lacuna bang naging mayor? Wala. Naging vice mayor lang. Pasang awa pa. Diba? Awa pa yung boto na lumamang lang ng 3 kaya naging vice mayor. Pero kung tutuusin, kung hindi dahil kay Yorme Isko Moreno, hindi kayo mananalo. Tapos ngayon parinig ng parinig, hindi makamove on. Puro patama, puro ganito na pag sinabi daw once na dumikit sa iba yan, traido yung halimbawa, wag daw masyadong magtiwala sa mga dumidikit kasi yung iba daw nang manggagamit. Mga ganung mga post niya. Oo. Kaya nga ako mismo nagsabi, move on. Gawin mo yung dapat ikabuti sa'yo. Gawin mo yung dapat ikabuti sa Manila or sa Manilenyo para kung baka sakali magbago pang isip ng Manilenyo, iboto ka.
Eh kung ganyan lagi ang ginawa mo, lagi kang parinig, lagi kang ganyan, talagang hindi ka iboboto. At huwag kang mag-expect na maging mayor ka pa ulit. Maraming galit sa'yo. Isa na ako dun. Diba? And thank you. So yun lamang po yung aking reaction video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. See you next vlog. God first. Thank you.